Patira mo! Patira mo! Patira mo! Sa Tandem Online! Hey, hey, hey! Nagbabalik po! Yes, yes, yes! Para tayo nagla-live selling. Oy, pero soon po makakasama nyo kami ng live. Nako, ngayon lamang po talaga sobrang busy ng ating mga schedule, kaya eto talaga. Opo, naka-record po kami ngayon. Nire-record po namin. At hindi lang yan, 12:54 na po ng madaling araw. O, di ba? Time check. Binuking talaga tayo ni Espre, no? Oo. Si partner. Ganyan talaga, di ba? So, Eto na, tulad ng aking mga sinasabi sa inyo na may gumaganyan pa yung camera ko. Ayan, nako, kailangan natin pag-usapan ito mga susunod natin. Ito po talaga yung laman ng ating, alam mo yun, ng ating podcast ngayon. Sa lahat ng mga espre natin na baguhan, welcome po dito po sa Patira sa Tandem. Siyempre, Tandem! kasama po natin, ako po si Rico at kasama ko ang aking partner si Tess. Munti ko na mabanggit. Si Tess. Ay, nako. Ano ba yung may ungol? Hindi ako yun. Ay, hindi ba ikaw yun? Akala ko ikaw. Oo, na-miss mo na naman yung kaibigan natin. Oo, Kaya nga, na nasa ibang bansa na naman ata. Hindi, si Ligaya yun, mga correct. S-friend. Ang babaeng Mael at Mayel. Yun ba yung, ano ba yung tagline? Oo, yun yata. Yun, nakalimutan ko na nga eh. Pero baka yun Kalimutan ko tayo, na rin eh. Nako, good old days. Pero sabi ko nga sa inyo, yung same good vibes na hatid po ng programa namin on air, dadali natin dito sa ating podcast. Nako naman, sa Patira sa Tandem, mga problema ninyo, pag-uusapan, pakikialaman po naming dalawa at kahit papaano pabibigatin pa natin para makapag-isip-isip ka dyan na kung ano mga pwede mong gawin, di ba? Ayan, katulad na lamang. Uy, may na-receive daw atang problema itong partner ko dyan na may nababalitaan ako dyan. Yes! Oo, nga pala, maraming salamat sa mga netizens natin, sa mga S-friends natin, na nung nalaman nila yung ating podcast, no, ay talagang nagbalik ang kanilang talagang ang energy din nila na magbigay ng mga kanilang mga ipapatira sa atin. Yun! So, ito. Oo. Kahit sino yan, titirahin natin yan. Titirahin natin yan. Eto, simulan natin to dito, S-friend Rico. Ang sabi niya dito, so eto na nga, Rico and Tess. Dati akong taga-subaybay ng inyong tandem sa radyo. Wow. Gusto ko pong, Talaga? Sorry. Oo, mali binasa ko. Hangang-hanga na sana ako. Mali. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Kasi, hindi, nasa isang folder kasi sila. Alam ko ito yung pilot natin. Nakakaloka. Asa na ba yun? Masakit yung pangako yan. Sinasabi, parang narinig ko na to. Sabi ko kanina. Oo. Ano ba yan? Kasi naman, alauna na madaling araw eh. Kaya nga eh. Kaya mabuti na lang tayo pasalamatan mo. Thank me later dahil talaga binuking ko talaga nagre-record tayo ngayon. Dahil talaga... Pero at least kahit paano, ganito naman kami po sa live, sa on-air talaga, di ba? Tarang balahurahan talaga tayo. Pero ayun nyo yun, di ba? Parang lang kayong talagang nandyan lang, background nyo kami, di ba? Ayan. Sige, nasaan yung problem? S-friend nyo lang kami. Feeling ko ata, ito na. Ito na. Grabe. Ikaw ba? Perfect ka ba? Perfect ka ba? Hindi ba nagkakamali? Ito na talaga. Ito ang nagpatira sa atin. Sabi niya, hindi kasi nga magkakasama sila sa isang folder. Pasensya na, okay? Okay, ito na. Sabi dito, Rico and Tess, salamat naman at may patira sa tandem na uli. Gusto ko sanang ipatira ang biyenan ko. Hala, siya. Bakit? Tindi to, partner Sabi niya, kasi lagi niya akong pinapakailamanan pagdating sa pagpapalaki sa anak ko. Tagal ko nang tinitiis, dito kami nakatira sa kanila. Hindi pa namin kasi kayang bumukod ng asawa ko. Pero grabe, naiipon na itong sama ng loob ko kasi parang lagi niyang pinapamukha sa akin na masama po akong ina. 30 years old na po ako na work from home din. Kaya minsan hindi ko po magawang 100% na naka-attend sa anak ko. Imbis po natulungan ako ng bukal sa loob niya, at apo naman niya po yun, lagi lang akong nakakarinig ng masakit na salita kapag kailangan niyang tignan ng anak ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Viela. Ang ganda ng pangalan mo pero inaapi-api ka?
Yung Diba? pangalan niya, partner, no, parang may-ari ng business, parang Correct. CEO ng mga ng mga skincare alam mo yung product. Oo, yung mga ganyan. Kaya mga parang alam mo yung mga big boss na mga fairy, yung mga ganon, yung mga Diba? Si Ate Moviela. yung may-ari ng malalaking mga resto, mga high-end, mga ganyan, mga class A, Oo. ganon. Viela. Correct. Ma'am Viela, ano na po bang gagawin dito? Mga ganyan. Oo, di ba? Ma'am Viela, handa na po ang karwahe. Wow! Karwahe. Prinsesa. Nagbalik sa unang panahon. Correct. Oo. Lilinisin na po ba namin, Ma'am Viela, ang mga niebe sa inyong chimney? Wow! Ang ganda ng pangalan niya, in fairness, no? Pero hindi niya kasi yung tunay na pangalan, eh. Oo. So, siguro nag-isip siya talaga ng magandang name para hindi mahalata. Yung Wait, Viela alam niya ko na na. siya yung nagpapatira. Oo, alam ko na, partner ko, bakit, Viela, no? Dahil siguro imbiyer na Oo. siya sa bienan niya. Oo, di ba? Pwede. Pwede. Oo. Imbiyer na. Kasi imbiyer na siya sa Vienna niya, so siya si Biela. Ah. Bet. In fairness kay Ate Biela. O Correct. anyway, Kaya ang episode natin Ay, naku, ngayon, mahirap. #imbierna si Viela. Yan, oo. oo nga, diba? #imbiyer na si Biela sa Vienna niya. Ayan, oo. Nagpatira sa nako. tandem ng madaling araw. Ang haba ng hashtag. Dire-diretso na. Oo. Chapter Nakakaloka. O ikaw, Rico, ikaw bahala dyan. Ano ba sasabihin mo dyan? Ang hirap Ano, okay lang. Okay lang. Walang pwede kausap. Alakas ng amats mo. Sabihin ni Biela, parang tanga tong dalawang to. Mas lalo siya na imbierna. Pasensid pa ng mga concern. Diyos ko. Uy, ang hirap. Pinilit-pilit niyo ako mag-share ng problema, tapos sabi niyo okay lang. Ano yun? Oh. Ano okay lang? Ako, para sa akin, mahirap yan Ay, wait. Hoy, Alam mo hindi- ganito yan, Biela. Ito kasi yung disadvantage kapag nakikitira tayo sa mga biyanan. Ay, Exactly. ito wala naman tong something personal. Pero syempre, lahat naman tayo talaga, sa umpisa, alam mo yung makikipisan, sabi nga Makikisama. nila. Oo, makikisama. Pero kapag talaga, katulad nga nung mga ibang problema na na-discuss na natin sa tandem, for how many years na, yung pakikisama, kapag talagang nasa iisang bubong kayo, dun yung malalaman at makikita ang totoong mga ugali ng tao. Kebyanan, lolo, kamag-anak na closest na pinsan, kaibigan na nakitulog ng isang buwan, mga ganyan, makikita mo talaga. Diba? Kaya ito yung sinasabing disadvantage na nagsasama-sama kayo sa isang bubong at nagsasalo-salo sa iisang kaldero. Oh, Yes. Uy, diba? totoo yan, Ganun. partner, Kasi sabi nga nila, di ba, isa lang ang reyna sa isang tahanan. Correct. So, hindi pwedeng dalawa ang queen. So, ako naman, ang nakikita ko dyan, totoo naman na nakakasama ng loob kapag parenting mo na yung napapakailamanan. Kasi syempre, iba-iba naman tayo ng ways kung paano mapalaki at our best Correct. yung mga supling natin. Kaya lang, kasi Viela, hindi kasi maiiwasan minsan ng mga elam. Lalo na magkaiba kayo ng henerasyon eh. Itong biyanan mo, for sure, traditional ang way niyan. Oo. Kasi yan yung mga way nila dati. Mga, So, mga prehistoric, mga ganon, no? Oo, mga ancient. Hindi naman, pero diba, alam natin na magkaiba sila. Kumbaga dati, dinosaur pa lang yung pet ng mga tao. Ngayon, hindi na. Ngayon mga, Nakakaloka. ngayon mga poodle, mga ganon na kasi ngayon. Yun ang mahirap, Oo. di ba? Oo. At saka ngayon, ako partner, aminado ako, minsan pinapag-gadget ko talaga yung mga anak ko. Kasi nga pag may kailangan lang ako talagang tapusin or gawin, para lang manahimik sila, sige, iaalaw ko yung screen time ng konting oras or konting Oo. minuto, ganyan. So, minsan kasi, napapabulaanan yung mga magulang na gano'n ang ginagawa. But you know, Correct, you correct. can't help it kasi syempre, it's a digital world. Kami nga ni Rico, nandito Totoo. ngayon sa podcast, Totoo. Diba? Kumbaga, magkaiba sila. Kaya lang, babalik tayo sa sinabi ng partner ko, sana pag sumikapan yung mag-asawa na makabukod. Oo, totoo Kasi yan. pakiramdam namin ni Rico, mas magiging maganda ang relasyon yung magbenan kapag hindi kayo nagsasama sa isang bubong. At saka hindi lang yan, kasi pwede siyang pwedeng mag-branch out yan na hindi lang biyanan problems eh.
hipag or bayaw problems din. Siyempre, Oo, totoo. alam mo kapag may napansin din kasi sa'yo, halimbawa lang ganito ha, ang nangyari sa'yo, Viela, napansin ka lang na hindi ka nakapaghugas ng pinggan, pinagkainan, napabayaan mo lang yung anak mo na naglalaro sa labas, malaking issue talaga yan. Lalong-lalo na, ay, sasabihin ng biyanan mo, ay, ito problema ko talaga to kay Viela, matagal na yun. Kahit kahapon ka lang nakita na gano'n. Totoo yan. Tapos ngayon, syempre, isusumbong dun sa kapatid ng asawa mo. Syempre, sino-sino bang magsasanggahan, sino magkakampihan? Di sila lang din, di ba? Kumbaga parang hindi mo, wala kang avenue na ma-explain yung sarili mo dahil nasa loob ka ng bahay nila, which is, dapat talaga na kahit ayaw gusto mo talaga lumaban, wag na lang, 'di ba? Gusto mo i-explain yung sarili mo, wag na lang kasi nakikisama ka nga. Kaya tama yung sinabi ni partner na mas mainam talaga pag sumikapan ninyo na bumukod kasi mahirap talaga 'yan. 'Di ba? Na nandiyan kayo iisa lang. Bella. Oo, kasi syempre iisipin mo din yung magiging sitwasyon ng asawa mo kasi maiipit naman siya. Totoo. 'Di ba? Kahit gusto niya na 'di ba kung baga pumapagitna kasi siya syempre sa sitwasyon dahil nga nakikita na kayo doon sa pamilya niya at kailangan niya syempre respetuhin at i-pacify din yung magulang niya or yung mga kapatid niya. Pero at the same time, gusto kanyang ipagtanggol, gusto kanyang ipaglaban kasi nga mahirap din naman yung sitwasyon mo lalo na nagtatrabaho ka rin pala. Correct. So kumbaga may ambag ka din, technically may ambag ka din, 'di ba? Sa usapang pinansyal or kung ano man ang setup niyo diyan. Pero kasi iba pa rin talaga, Viela, kapag meron kayong sariling pamilya na kayo lang ang nandun kumpara doon sa kasama mo silang lahat. Totoo yan. Kasi sabi nga nila, di ba, pakikialaman nila in such a way siguro na concern at gusto nila siguro na ipataw yung same exact na paraan kung paano nila dinisiplina yung anak niya na asawa mo na ngayon. Pwedeng ganun. Pero dapat sana, ito ring asawa mo naging open sa kung ano nga bang ugali o tunay na ugali ng kanyang ina, ng kanyang tatay, mga kapatid, para hindi ka na naku-culture shock. Yan yung culture shock na tinatawag natin, di ba? Para nagulat siya, no? Kasi syempre dati hindi ganun. Kasi dati, hi, hello, mano po, hello po. Ganun lang kasi hindi ka naman doon nakatira eh. Correct. Eh syempre iba na kasi may pwesto ka na talaga doon na. Hindi naman ibig sabihin nun na sira na yung family nyo or whatever. Alam mo, ano lang talaga, sa atin kasing mga Pilipino, parang likas na sa kanila yung, parang nangengialam sila, nanghihimasok sila, kasi pakiramdam nila, ganun sila maglabas ng concern sa'yo. Di ba may sikat na ganyan sa TikTok, yung Dorinil? Alam ko kilala ng mga ex-friends natin yan. Meron yan sa TikTok, parang may episode siya na yung buhay nung babae kasama yung biyenan niya. Ang pangalan niya Don Dorinil, ganyan. Ganyan yung mga niya, mga skit niya doon. Oo, ganyan. So, talagang mahirap. Iba pa rin. Tas lahat ng netizens doon makita mo, yun ang mga comments nila. Bumukod, mag-ambagan tayo para kay Dorinil para makabukod siya. Yung mga ganon. So, alam mo yun, nakakatawa lang kasi mabasa or mapanood yung skit. Pero, on a serious note, kung tutuusin talaga, di ba kahit nga sa mga aspetong relihiyon, sinasabi nila yan na pag nag-asawa kayo, nagkaanak kayo, bumukod kayo. So isipin mo sa aspetong relihiyon, sa society natin, yan ang mga payo sa inyo, ng mga ninong-ninang nyo sa kasal, mga kaibigan nyo. Kasi nga, mas okay talaga kapag nakabukod kayo. Total may trabaho ka naman o may trabaho din yung asawa mo. Pag sumikapan nyo, patunayan nyo rin sa kanila na sige po, nanay, tatay, siguro po panahon na para mas mapagyabong po namin yung pamilya namin. Matuto rin kami sa mga sarili naming paa. Correct. Na kung paano talaga ang magpamilya. So, bubukod na po kami. Yun yung magandang pwede nyong ipaalam. Hindi yung parang gusto namin bumukod kasi nakakabwisit na po kayo eh. Yung mga ganun, yung parang aaminin niya talaga yung totoo. Dire. Ano na yun? Wala na yan. Takwilan na kayo ng pamilya niyan pag ganyan. Viena. Sinup-sinupi mo rin ang bibig mo. Baka hindi niyang pipinuti. Baka mamaya pala, Viena, ikaw pala talaga may problema sa kanila talaga dyan. Alam mo, hindi ko sinisingle out kasi yung idea na parang ang siste, kapag pinag-usapan ka na ng karamihan at pareho sila ng concern, pareho sila ng problema sa'yo, may problema talaga sa'yo. Di ba? Ganun yun eh. Di ba? Pero kasi syempre, nandun tayo, sa isang banda, ito ang gusto ko kay Viena, kahit bisit na bisit siya, kahit gaano man talaga
alam mo yung naiinis sa biyanan niya, never niya Naiipon na, no, Oo, kumbaga. never niya pinatulan, binastos, which is tama naman. Kasi sabi nga nila, di ba, kahit ayaw mo man yung biyanan mo, ayaw mo man sa kanila, kailangan mo silang tanggapin at intindihin dahil magulang at pamilya sila ng pinili mong kabiyak. Di ba? Oo. Ganun talaga yan. Pero, meron tayong dapat i-weigh out dito sa sinasabi mo, Vienna eh. Hindi mo lang kasi na-detalye kung gaano nga ba ka-harsh yung yung approach ng pagsasabi sa'yo. Kasi, kung para masaktan ka ng ganyan, ha, siguro i-assume natin na talagang lumabis na, may mga words ka nang hindi talaga kahit aso hindi makain, di ba? Mga ganyan. May mga ganun mga terminolohiya. Eh talagang, ano na yon, off limits. Kumbaga, minsan explain mo rin kasama ang asawa mo, explain nyo sa harapan nila na meron kayong sariling pamamaraan sa pagdidisiplina ng mga anak. Kumbaga, mas kilala mo yung anak mo kaysa sa kanila. Di ba? Oo, Ganun. di ba? At saka, kausapin mo yung mister mo, Viela, na Kung ganito wala yung siyang lakas ng nararamdaman loob, ko. ha? Oo. Kasi baka mamaya dahil nga wala din yung asawa mo, kasi I assume yung asawa mo nagtatrabaho sa labas, ikaw work from home. Oo. So, 'di ba, ikausapin mo yung asawa mo na ganito yung mga nararamdaman ko at napagdadaanan ko kapag wala ka. Oo. Ayun, may mga naririnig akong salita na hindi ko bet. Nag-work. So, maghiwalay na tayo. Oo. Diretso. Ayoko na. Magsama na kayo ng Eme. nanay. Magsama na kayo ng nanay mo. Ayan na, isasauli ko na po siya. Magtago ka na sa saya ng nanay mo dahil wala kang Kwenta-kwenta silbi. talaga. Mga gano'n. Meron pa Diyos ko. mas galit na galit siya sa asawa niya dahil hindi pinapansin. Tapos ang mahirap kasi gano'n, malay mo, sabi mo, work from home. Sabi mo nga, di ba, partner, work from home, tapos ba nakaganito, naka-Zoom meeting ka, tapos biglang lumabas yung biyanan mo dyan sa likuran. Oh, hindi pa kayo Oo, tapos nagbabayad. di ba nagtatatalak siya? Oo, di ba, O, talaga, nakakahiya. anak mo, pinapabayaan mo na naman. Hindi Oo. yan. Chuchu. Yung anak mo, nakarating na doon sa phase 7, mga ganyan. Sa phase 7. Eh, tiga phase 3 kayo, mga ganyan. Sabi pa tayo sa phase 104? Oo. Nandun sa phase 7. Ang layo. Oh, nakikipag Chinese garter na yung anak mo doon, di mo pa alam, nagtatrabaho ka pa diyan, naghihintay ka lang naman ng mga kliyente mo, mga ganyan. Yung Oo, yung mga ganon, di ba? Nay, yung anak ko po, 3 years old pa lang po eh. Chinese garter. Nag-Chinese garden 3 years old din, Kaya nga. no? Pero grabe, mahirap yun, Oo. Rico, ah. Nai-imagine ko kung Correct. gaano siya parang naiiyak na lang dahil nga parang, sabi nga niya dito, di ba, nagtitiis na kasi siya. Ang tagal na rin niya Oo. nagtitiis. So, it's about time. Parang bumukod na kayo kung ganyan na. Wala nang ano, Diba? Vienna, wag na yung parang hihingi ka pa ng sign. Mga ano gusto mo, nga bulalakaw na babagsak diyan sa bahay ninyo, mga ganon. 'Di ba? Hindi na. Isend mo sa kanya yung background mo, Rico. Ayan, ang dami. May Oo. mga gumagalaw-galaw na mga dyan sa langit. Yung mga aurora Diyos ko borealis ka. na yan. Di ba mga ganun? Ito talaga. At saka Viela, kung halimbawang sinabi ng asawa mo na pag-uusapan, hinahanda mo yung sarili mo na kailangan doon sa pag-uusap na yon maging open ka, sabihin mo yung sama ng loob nang magkaintindihan kayo ng biyanan mo unless may pinaguhugutan sila, hindi lang dyan sa napapabaya. Kumbaga kasi ganito yan, may mga biyanan, hindi ko naman generalize ha. May mga biyanan kasi may hugot. Ayaw kanila simulat sa pool. Ganon yan eh. Kaya Ayaw ganon. kanila. Kaya humahanap sila ng mga bagay na pwedeng ibutas sa'yo at pwedeng ipasira, kumbaga, isira sa'yo. Ganon talaga yan eh. Ang tanong ba, tama ba ako sa sinasabi kong ito, Viela, di ba? Malay natin kung bakit ganyan sila kahit nasabihin mo na nagtatrabaho ka naman para sa pamilya, tinutulungan mo yung anak niya, di ba? Nandiyan ka na sa bahay, di ba? May mga ganun kasing mga klaseng Viela. Kaya wag mo rin masyadong isipin na parang kampante ka na kasi dyan. Parang ganun. Diba? Kaya kung talagang ayaw mo na silang kasama, leave. Diba? Tapos nag-leave sa trabaho Correct. 30 Kumukod days. na. Ganun. Hindi. Lumipat kayo. Ganun. Diba? Kahit Tapos- magrenta. Oo, di ba? Baka mamaya kaya pala nagagalit sa iyo yung bena mo kasi yung work from home mo pala, nagpapakita ka pala ng mga sa camera. Correct. Ito, Kaya nga, nahuli ka. charing lang, Bella. Nahuli ka Oo. limbang Pero ganyan. Diba? ano lang din. Oo, bigyan mo din ng pagkakataon yung asawa mo na siya yung Mediator. oo, yun. Tama, Gusto ko sana tama. Hindi ko kasi meditate. napag-aralan niya nung nung tinuri ang mediator. Basta yun, Viela.
Kung mga parang Kaloka. gigit na, dapat din yung asawa mo, just in case magkaroon kayo ng usap-usapan, wala siyang pipiliin sa inyo na Yes. kakampihan. Yun yung sinasabi ko dyan. Oo. Kasi walang matatapos na usapan kapag kampi-kampihan eh. Pero lagi mo tatandaan na masaklap lang kasi syempre, blood is thicker than water. Alam mo na, kaya minsan either mabibrainwash yung mister mo, di ba? Mga ganyan sa sinasabi ng mga magulang Sana naman niya. hindi. Oo. Sana naman hindi kasi 'di ba kapag nag-aasawa na, dapat ang priority mo na talaga yung asawa mo. Pero hindi naman ibig sabihin no na kailangan gustuhin mong awayin ng mister mo yung mga magulang niya. Oo, wag naman. Kumbaga, ang gawin mo na lang is ayoko kasing mabastos yung mga magulang mo, honey. Ganyan. So pwede bang ikaw na lang yung magpabatid sa kanila na may plano na tayong bumukod, unti-untiin natin, pahagiin natin kasi parang para sa atin, para sa anak natin, mas makakabuti yun. Ganun. Huwag ka na ding mag-start ng fire na, ay naku, awayin mo nga yung nanay mo, kempe-kempe, ganun. Oo, Kasi tapos- nga, hindi rin matatapos. Correct. Tapos pagkaharap mo Diba? naman yung nanay niya, hi po, mga ganyan. Di ba? Ang tapang-tapang mo Oo, pag kumbaga- talikod. Oo, gano'n na lang. Hayaan mo na lang ang mister mo yung kumbaga kung ano man ang tawagan nyo, my dear baby love, honey bunch, Oo. Kinemferlu, _22. Mga ganyan, no? Yung mga- Oo, ikaw na ang bahala. Oo na. Yung mga walang Makipag-usap titivab, sa mga ganyan. magulang mo, sa mga kapatid ko. Ganun. Ay, pero partner, meron dito ako nabasa na isang comment. Ang sabi dito tungkol din sa sa mga biyanan, mga ganyan. Sabi niya, kung halimbawa daw na talaga, sabi niya, totoo naman na meron mga swerte sa biyanan. Totoo yan. Oo. Pero, sabi niya, kapag halimbawa nakikitira ka sa biyanan mo, ang pwedeng ipayo daw sa iyo ay ganito ang solusyon sa problema. Yung wag ka nang makisama sa iisang bubong, syempre, kasama yung biyanan. Mahirap sa una, pero kailangan mo itong gawin na may kaakibat na sakripisyo. Ang isang tahanan ay dapat isang peaceful na lugar, pero kung ang biyanan mo ay hindi peaceful na tao, malabo talaga kayo magkakasundo. Oh, may point siya doon Diba? May Mga point siya ganyan. doon. O kaya alam mo na, Viela, lahat kami dito, yun ang sinasabi. Oo. Di ba? It all boils down doon sa pagbubukod nyo ng mister mo at ng anak mo. Alam mo kung tutuusin, win-win talaga kapag yun ang ginawa nyo kasi bukod sa magiging mas maayos ang relasyon mo sa in-laws mo, mas matututunan nyo rin ang mister mo. Oo. Mas makakatayo kayo talaga sa sarili nyong paa na ganito pala magpamilya o ano ba Correct. yung mga isasacrifice natin. Totoo. Kailangan ko bang mag-part-time na lang or kukuha ba tayo ng taga-alaga or ano ba, maghahanap ka ba ng iba mo pang pagkakakitaan para mapunan yung mga ibabawas ko sa work time ko kasi nga magiging mas hands-on ako. Kumbaga, yung dynamic nyo bilang mag-asawa, bilang pamilya, mafi-figure out nyo lang yan kapag bumukod kayo. Totoo. Kaya nyo yan. Imposibleng hindi. Kasi total pinasok nyo na yung pagpapamilya na yan di ba? Yun na yun Nagsama kayo, nagkaanak kayo. Oo. Hindi naman din sa habang buhay na makikitira kayo at di ba, makikisama kayo dyan sa in-laws mo. So, yun na talaga ang pinaka-best na option dyan sa ngayon. Correct. 'Di ba? Hindi sa tinuturuan ka namin, Viela, na gumanti or what, pero kasi ito kasi yung Wala. ang pangit oo. ng idea na hindi mo na pala gusto yung mga kasama mo, lalong-lalo na yung biyanan mo. Una sa lahat, kapag nakikitira kasi kayo, nakasama sila, sa mismo talagang bahay nila eh. Siyempre, house rules nila. Siyempre, nakikitira Yun kayo. nga. Wala ka, kumbaga Correct. parang nakagapos ka. Unless, itong biyanan mo talaga ay, alam mo yung kaya mong sabayan na in such a way na parang mabait sa iyo talaga na ang hirap mong iwan, parang ganon. May mga ganon. Ito nga yung sinasabing may swerte sa mga biyanan. Pero kung sa katulad ni Viela, yung nakikitira kayo dyan. Sino yung talaga? Sino? Si Viela. Yan, Viela. Kasi kulang ako sa tulog. Huwag ka maingay. Ay, Viela, pasensya na. Viela. Viela. Victim. Hindi, pero sabi- Alias lang yun eh. Oo. AKA, di ba? Hindi tunay na pangalan. Sabi, may apat nga daw na dahilan na kung bakit sinasabing hindi maganda talaga na idea nakikitira ka sa biyanan. Una, yung privacy. Wala na kayong privacy Ay, magkasama. oo. Di ba? Ikalawa, Oo. syempre hindi ka makakaangal dahil masyado ng palagay ang loob nila
makialam sa buhay ninyo mag-asawa to the point na baka mamaya pati kulay kulay, alam mo yung parang ano ba yung mga motif sa birthday party ng anak niyo, ipakikialaman. Yung mga ganun, di ba? Isa pa, Feeling nila may say sila lagi. oo, eh. 'di ba? May karapatan. Ikatlo, ito nga 'yung sinasabi, mahilig sila magbigay ng mga unsolicited advice, 'di ba? At Advice, ito na oo. yung nararanasan mo, Viela, yung nakikialam sa pagpapalaki at pagdidisiplina sa anak mo. So, yan yung ilan talaga sa mga pinakapangit na mga dahilan kung bakit sinabing pangit nga daw na nakikitira kayo sa biyanan. Di ba? Ganyan. Wag mo na yung gawin na para mamaya solusyon nyo, doon na lang tayo sa province namin. Di parang ganun din lang, di rin kayo bumukod. Ano ba naman yan? Oo. Di ba? Doon naman sa side mo naman niya O, yun. sa side. Diba? Hindi, pero iba talaga. At saka alam mo, pasasalamatan mo ang sarili mo at ang asawa mo kapag nag-decide kayo na yun ang gawin ninyo. Kasi Best way. ako bilang oo. may asawa din, oo, maganda ang relasyon ko sa in-laws ko. Isa ako sa mga nabiyayaan ng talagang mababait at genuine na mga tao. Pagdating sa biyanan, pagdating sa Oo. in-laws. Pero hindi kasi lahat ganon. Pero tignan mo, nag-decide pa rin ako at ang asawa ko na magkaroon kami ng sarili naming space, 'di ba? Kasi correct. 'di ba, ang hirap naman noon na saka magchuchuktsakan doon. Yun talaga in after. 'Di ba? Top one yun. Paano 'yon? Correct. oo. Yan ang priority. Mahirap Sabi nga. yun. Di ba? Dapat ganun talaga compatible kayo sa mga jujugnan. Correct, di ba? Mamaya makikita ka dyan, ay, sorry, mga anak, tas ganyan pa rin. Di ba? Mga ganyan. Hindi iba pa rin kasi talaga. Oo. Correct. Kaya ganun. Di ba? Tsaka hindi lang Eme lang Viela, uy, salamat kasi pinagkatiwalaan mo ang tandem na mapag-usapan yung sitwasyon mo ngayon. At hinihiling namin ang aking partner na si Rico na anytime soon, 'di ba? Makapag-decide ka at malampasan mo 'yan. Oo. Tsaka hindi lang Ikaw yung parang pa ba? decide lang. Talagang dapat panindigan yung desisyon na yan. Lalo na Oo. syempre, darating ang panahon kapag hindi na rin kayo nagkakakitaan araw-araw ng biyanan mo, talagang mamimiss yung isa't isa, parang wala na lang nangyari. Ganun na lang. Paggalang Yes. pa rin yung Oo. respeto pa rin ang lagi mong tandaan dyan, Viela. Kahit gaano ka demonyo yung biyanan mo para sa'yo. Di ba? Ganun talaga eh. Talagang kasama na yan sa Filipino toxic culture na tinatawag natin. Diba? O, tsaka, syempre yung mental health mo, kailangan mo ding pangalagaan Totoo. yan eh. If it's too much for you to handle, talagang kausapin mo na yung mister mo. Kasi ayaw mo naman dumating sa point na kailangan mo pang mag-cut off ng mga tao. Kasi pag nandun ka na sa level na yon, hindi ka na rin masisisi ng mga tao Okay. sa paligid mo eh. So, hanggang kaya mong isave yung harmonious relationship mo sa kanila na, alam mo yon, andyan pa may sama ng loob, meron kang mga kinikimkim. Pero alam mong manageable pa yan eh. Manageable pa yan. Basta, pero ang deciding kasi niyan, yung kumbaga yung pagdedesisyon na mas masolusyonan siya, nasa inyong mag-asawa. So, Totoo. Hawak nyo yan. Ganon. Diba? Kumbaga Correct. parang sabihin na lamang natin na wag nang hintayin ng signs. Basta go na kung meron at meron na. Kausapin mo na yung asawa Signs mo. ang hinihintay mo Kaya naman. nga, ito naman si Viela. Oo, talaga. Kung ano-ano mga iniisip-isip mo, tumudungaw-dungaw ka pa kasi dyan sa labas ng bintana nyo, mag-decide na kayo, mag-usap na kayo, magdalawang asawa. Ano ba kayo? Di ba? Ganun lang yan. Tirahin yan, Rito! Tirahin na to! Ayan na si Viela, Diyos ko. Parang nakakainit din ng ulo yung itong mga, na to. Diyos ko, parang... Kasi sabi nga nila, Rix, di ba, laging may dalawang mukha ang mga storya. So Totoo. kaya gusto natin na meron din tayong opinion dun sa kung sino man yung pinapatira sa tandem. Kasi lagi Correct. namang ganun eh. So gusto natin maging bukas yung mga isipan nila na hindi naman tayo mga bata-batuta or mga immature dito, no? Sige, girahin mo yan! Mga ganun, di ba? Correct. So yun lang, salamat po at pati sa mga patuloy na nagla-like, nagfo-follow at nagpapadala ng kanilang mga patira sa aming Facebook page. Yes. Salamat Oo. Ayan po, may Facebook page po Salamat. kami. Ayan, para nga pong tawag dito, para makikonnect kayo ulit sa amin, di ba? Ma-reconnect yung lalong-lalo na yung mga long lost na mga listeners din natin from on air, tas dito na tayo ngayon sa podcast. Alam ko kung nakikinig ka man at napapanood mo ito bilang video podcast ito, maraming salamat. Basta i-like mo yung page namin, ang pangalan, Patira sa Tandem. Pwede ka rin mag-shoot doon ng mga, alam mo yung mga reklamo mo sa buhay, mga hinaing, na pwede din nating pagtripan, pwede nating pag-usapan
pag-usapan para kahit papaano mag-good vibes, gumaan yung nararamdaman mo. O, di ba? Mga ganyan tayo. Yes, Kung diba? makapromo. Hindi man laging ano. Kung makapromo. Gugub. Hindi man laging suwak sa panlasa mo yung mga solusyon na pwede mong maisip or makuha mula sa patira sa tandem. Ang pinakamaganda doon, may karamay ka, di ba? At Totoo. medyo nabubuksan lalo ang isipan mo sa sitwasyon. So, thank you so much sa ating mga S-friend. Yes. Talaga naman, ayaw magpakabog. Totoo yan. Oo. Talagang kinocompose lahat ng mga problema nila. Mga ganyan. At kahit pa paano, Yes, pakiusap lang oo. din namin sa mga mag-share. Kung gusto ninyo, detalye nyo pa. Why not? Para mapag-usapan natin, malaman natin yung iba't ibang mga sides ng istoryang yan. Di ba? Malay nyo, sooner or later, magbabasa na rin ng letter si Tess dito. Mga ganyan. Malay mo, why Oo, not? diba? Kung talagang gusto nyo basahin namin yung mga sulat nyo tungkol sa buhay nyo, why not? Pero sa ngayon, etong mga to, sobrang grateful na po kami. So, thank you so much ulit sa mga S-friends natin. At sana, sa mga susunod pa natin mga episodes ay magkakasama tayo. Totoo yan. Naku, abangan nyo po syempre yung mga uploads natin. Dito po yan syempre sa Atmosphere Podcast at hanapin nyo lagi Patira sa Tandem. Once again, ang aking partner kasama si Tez. At syempre, si Rico at ito po ang Patira sa Tandem. sa Tandem. Yeah, boy. Patira mo! Patira mo! Patira mo! Sa Tandem Online!